Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 171. Pag-aayos ng problema. Sino ka sa tingin mo? Maglakas-loob ka bang magsalita sa akin sa ganitong paraan? Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, natahimik muna si Mo Xing. Maya-maya, nakita niya ang batang mukha ni Xiaoyan at agad na nagalit. Sina Xiaoli at Xiaoding ay ang mga pinuno ng kumpanya ng Desert Metal Mercenary Company, kaya't hindi kakaiba sa kanila ang pagiging bastos kapag nakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ang maliit na batang ito na tila isang kabataan ay talagang naglakas loob na pag-alitan siya. Paanong hindi ito magiging dahilan para magalit si Mo Xing sa kahihiyan? Pagkalabas pa lang ng pagsaway ni Mo Xing sa kanyang bibig, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoli. Isang electric arc ang tumalon mula sa tungsten steel spear na hawak niya sa kanyang kamay. Siya ay humakbang pasulong at binaril ang kanyang mahabang sibat, na nagdadala ng isang matalim na puwersa, nang marahas patungo sa lalamunan ni Mo Xing. Ang biglaang nakamamatay na pag-atake ni Xiaoli ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Mo Xing. Hindi niya inaasahan na magiging matapang ang kabilang panig. Gayunpaman, ang lakas ni Xiaoli ay higit sa kanyang sarili, kaya nagmamadali lang siyang umatras sa isang nakakahiyang paraan. Nang umaatras na siya, bigla siyang naspray at bumagsak sa kanyang puweten sa harap ng maraming tao. Xiaoli, naglakas loob ka bang salakayin ako? Hindi ka pakakawalan ng aming mersenaryong kumpanya. Nang makita ang lalong malaking kulay pilak na dulo ng sibat sa kanyang mga mata, isang takot ang lumitaw sa mukha ni Mo Xing habang siya ay matalim na umiiyak. Shi. Nang ang mahabang sibat ay halos kalahating pulgada mula sa lalamunan ni Mo Xing, bigla itong tumigil. Ang matalim na puwersang taglay nito ay dumaan sa bara ng hangin at nagkamot ng maliit na madugong peklat sa lalamunan ni Mo Xing. Kaagad, nagsimulang bumaha ang sariwang dugo. Sino ka sa tingin mo? Naglakasloob kang magsalita sa kapatid ko sa ganoong paraan. Pinagmamasdan si Mo Xing na hindi nang ahas na gumalaw habang hinahayaan niyang damaloy ang sariwang dugo sa kanyang lalamunan dahil nasa tabi niya ang mahabang sibat. Si Xiaoli ay tumawa ng masama. Nilunok ang kanyang laway habang namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Maingat na ginamit ni Mo Xing ang kanyang mga kamay upang hilahin ang sarili ng ilang hakbang pabalik. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang koponan sa isang harassed na paraan bago sinabi sa isang masamang boses. Xiaoli, mayroon kang lakas ng loob. Babalik ako at iuulat ito sa pinuno ng kumpanya. Maghanda para sa gulo na lamusong sa iyong Desert Metal Mercenary Company. Nang matapos na sabihin iyon, natakot si Mo Xing na ang maltong tulad ng estay nga ay muling mabaril patungo sa kanya. Siya ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, nagmamadaling tumalikod at tumakas kasama ang kanyang mga tao. Nang makita ang Sand Mercenary Company na tumatakas na parang mga walang tirahan na naliligaw, hindi napigilan ng mga nakapaligid na madla ang panlilibak sa maayos na paraan. Basura. Nakaharap sa direksyon kung saan tumatakas si Mo Xing at ang kanyang mga tauhan, hinamak ni Xiaoli ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumalikod siya at kumaway kay Xiaoyan, na nagsasabing, "Ngayong itinaboy na natin ang lalaking iyon sa harap ng napakaraming tao, nakipag-away tayo sa Sand Mercenary Company. Kapag nakabalik na ang Mo Xing na iyon, palalakihin niya ang kanyang ulat kay Luobo. Natatakot ako na bukas, tipunin ng Sand Mercenary Company ang kanilang mga miyembro at tatanggo sa lugar na ito." Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Inangat niya ang kanyang ulo, inilibot ang kanyang tingin sa kanya at mahinang sinabi, "Kuya, pangalawang kapatid, kayong dalawa ay kailangan lang nabantayan ang kapirasong lupang ito. Para sa Sand Mercenary Company, ako na ang bahala dito. Ikaw. Kaya mo ba talaga? Kung hindi mo talaga kaya." Kumunat ang noo ni Xiaoding at sinabi sa nag-aalalang boses, "Hihihi. Isa lang itong dadawshi." Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Kinawian niya ang dalawang lalaki, hinayla ang isang kamelyo mula sa kanyang tabi at tumalon doon. Habang nakangiti pa rin, sinabi niya, "Magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong ang Sand Mercenary Company ay magtatago sa Rock Desert City na parang pagong sa panahong ito." Pagkasabi noon, mahinang sinipa ni Xiaoyan ang kanyang binti.
Ang kamelyo ay nagsimula ng isang dilaw na alikabok habang ito ay mabilis na tumakbo patungo sa Rock Desert City. Pinagmamasdan si Xiaoyan na unti-unting lumayo sa malayo, sina Xiaoding at Xiaoli ay nagpalitan ng tingin at hindi sinasadyang umiling habang tumatawa ng mapait. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa silang sinabi. Kalimutan mo na ito. Sana lang na ang batang ito ay talagang nagtataglay ng isang nakatagong card na hindi natin alam. Kung talagang hindi ito gagana, si Shaluo ay hindi maglalakas loob na maging masyadong mayabang dahil sa lakas ng ating Desert Metal Mercenary Company. Kung tutuusin, kung talagang lalaban tayo hanggang kamatayan, ang kanilang Sand Mercenary Company ay mawawala rin sa kalahati ng kanilang lakas. Sa isang tabi, ikanaway ni Xiaoli ang kanyang ulo at natatawang sinabi. Talagang curious ako kung magagawa ni Xiao Yanzi na maging masunurin si Shaluo na manatili sa Rock Desert City. Maghintay at tingnan na lang natin. Naniniwala ako sa kanya. Sa isang magaan na ngiti, bumulong si Xiaoding. Ang buwan sa disyerto ay nakabitin ng mataas sa langit na parang isang malaking pilak na plato. Ang mahinang liwanag ng buwan nito ay sumikat, na bumabalot sa madilim na gabi ng Rock Desert City sa loob nito. Sa loob ng kanlurang rehiyon ng Rock Desert City, ay isang malaking patio na maliwanag na naiilawan. Mula sa loob nito, maraming tawanan at ingay ang ibinubuga. Sa itaas ng patio, isang bandila na may mga salitang Sand Mercenary Company ay nakasabit sa ibabaw ng isang kahoy na poste. Sa madilim na gabi, dumaan ang banayad na hangin, hinihipan ang watawat hanggang sa lumiko ito sa kanluran. Sa isang silid sa gitna ng patio, isang mahinang liwanag ang ganap na nagpaalis sa kadiliman. May dalawang tao sa loob ng kwarto. Ang isa sa kanila ay hindi nakakagulat na nakipag-away kay Xiaoyan at sa iba pa noong hapon, si Mo Xing. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa itaas niya ay natural na ang company leader ng Sand Mercenary Company, si Luo Bo. Lalong nagiging mayabang ang company leader, si Xiaoding at ang kanyang grupo. Alam ng lahat na ang aming Sand Mercenary Company ay isang matandang lakas sa loob ng Rock Desert City. Ang dalawang batang brats na ito na kara-rating lang ilang taon na ang nakakaraan ay talagang nang-ahas na hindi kami pansinin. Kung patuloy naming hahayaan silang umunlad, baka wala na tayong katapusan sa gulo sa hinaharap. Dinilaan ni Mo Xing ang kanyang mga labi at sinabi sa malamig at masamang boses. Sa upuan ng pinuno, itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata, sumulyap kay Mo Xing sa ibaba at mahinang nagsabi. Nakuha mo na ba kung ano ang eksaktong ginagawa nila doon? Hindi. Ang mga taong dinala ko ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makalapit ng Itaboy kami ni Xiaoli at ng kanyang grupo. Na may bahagyang pulang mukha, nahihiyang sinabi ni Mo Xing. Nang marinig ito, kumunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang. Ngumuso siya, halatang hindi nasisiyahan sa kakayahan ni Mo Xing sa paghawak ng mga problema. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Mo Xing nang marinig niya ang pagsinghot. Nagmamadali niyang sinabi. Company leader, bagamat hindi ko alam kung ano ang eksaktong layunin nila, tiyak na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan upang ang tusong Xiaoding na iyon ay gamitin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paghahanap. At saka, ang lugar kung saan sila naroroon ay hindi kalayuan sa Rock Desert City. Kaya, marami tayong mga dahilan para makapasok sa lugar na iyon. Tumanggaw si Luo Bo, bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Bago niya alam kung ano ang bagay na iyon, hindi siya handang makipaglaban sa Desert Metal Mercenary Company. Maaaring siya ay isang Dadoushi, ngunit ang iba sa kanyang kumpanya, maliban kay Mo Xing na isang Daoshi, ay lahat ay mas mahina kaysa sa isang Daoshi. Sa kabilang banda, bukod kay Xiaoding at Xiaoli bilang Daoshi, ang Desert Metal Mercenary Company ay may dalawa pang 2-star na Daoshis. Ang kanilang kabuuang lakas ay mas malakas kaysa sa Sand Mercenary Company. Kaya, medyo natakot din si Luo Bo sa Desert Metal Mercenary Company. Company leader. Hindi natin maaaring mawala ang pagkakataong ito. Napakaraming sikreto sa disyerto. Kung mahukay ni Xiaoding at ng iba pa ang ilang mataas na klaseng Dao technique o Chi method na iniwan ng mga tao sa nakaraan,
kung gayon ang Desert Metal Mercenary Company ay talagang makakalampas sa ating Sand Mercenary Company sa hinaharap. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Luobo, tahimik na napag-alitan ni Mo Xing sa kanyang puso bago nagsimulang magsulsel. Sige. Dahil pinilit ni Mo Xing, si Luobo ay nagsimula ring maging hindi mapag-aalinlanganan. Nag-isip siya ng kaunti. Sa wakas, hindi niya napigilan kundi tumanggo. Tipunin ang mga miyembro bukas at agawin ang kapirasong lupa na iyon mula sa Desert Metal Mercenary Company. Nang makitang sa wakas ay pumayag si Luobo, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mo Xing. Isang kasamaan ang bumungad sa kanyang maliliit na mata. Pag Company Leader Luobo, talagang nakakadismaya ang desisyon mo. Isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa silid ng walang paabi. Ang boses na biglang lumabas ang dahilan ng pagbabago ng mukha ng dalawa sa kwarto. Bigla silang napalingon at laking gulat nila nang mapansing may isang binatilyong nakasuot ng itim na hindi na malayang sumulpat sa isang upuan sa sulok ng silid. Sino ka? Nakatitig ng may pagkabigla sa binatang ito na maaaring pumasok sa silid nang hindi niya napapansin, sumigaw si Luobo. Gayunpaman, matapang ang kanyang boses sa labas ngunit mahina sa loob. Company leader, siya ay kapatid ni Xiaoding at Xiaoli. Nang makita ang mukha ni Xiaoyan, napaatras si Mo Xing at biglang sumigaw. Nang marinig ito, nanliit ang mga mata ni Luobo habang matamang nakatitig kay Xiaoyan. Sinabi niya sa seryosong boses. Kabataang kaibigan, may dahilan ba para bisitahin mo ang aming Sand Mercenary Company, napakagabi na. Dahil nakita ng sarili niyang mga mata ang multo na katulad ng pagpapakita ni Xiaoyan, hindi naging tanga si Luobo para tretuhin siya bilang isang ignorante na kabataan. Hihihi. Wala lang. Gusto ko lang na kontrolin ng company leader Luobo ang iyong mga miyembro ng Sand Mercenary Company sa mga ilang araw na ito at pigilan silang lumabas para istorbohin ang kuya at second brother ko sa pagsasagawa ng kanilang negosyo. Dahan-daang gumalaw ang daliri ni Xiaoyan sa mesa habang natatawa niyang sinabi. Brat, masyado kang mayabang. Ano sa tingin mo? Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, agad na gumanti ng galit si Mo Xing. Maingay. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, tinitigan ni Xiaoyan si Mo Xing sa likod ni Luobo. Isang lamig ang bumungad sa madilim na itim na mga mata. Bumangon siya, pagkatapos. Biglang naging isang itim na anino at dumaan sa mga hadlang sa silid sa paraang parang kidlat. Ilang sandali pa, ang kanyang palad ay marahang dumapo sa likod ni Mo Xing. Ang kanyang katawan ay yumuko ng mahina at mamulong. Ikaw na tagapayo ng aso. Ang plano na iyong naisip ay medyo masama. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang makapal na puting apoy ang biglang sumibol mula sa palad ni Xiaoyan. Pagkatapos ay mabilis itong pumasok sa katawan ni Mo Xing, na ang mukha ay puno ng takot. Sa mahinang tunog, ang Mo Xing na buhay pa ay naging isang tumpok ng maitim na abo sa isang kisap mata. Pinatay si Mo Xing sa isang iglap, tinapik ni Xiaoyan ang kanyang kamay at dahan-daang iginalaw ang kanyang mga paa sa harapan ni Luobo, na ang naninigas na likod ay nakaharap sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha na puno ng pawis at hindi sinasadyang ngumiti. Nang mapansin ang ngiti sa mukha ng binata, bahagyang gamulong ang lalamunan ni Luobo. Ang bilis ng multo na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay naging sanhi ng kanyang panginginig. Ang kinakailangan upang ipakita ang ganitong uri ng nakakatakot na bilis at lakas ay ang isa ay kailangang maging kahit isang dawang. Dawang. Tinitigan ni Luobo ang maselang at gwapong mukha ng binata sa kanyang harapan. Tahimik siyang mamulong sa kanyang puso. Isang dawang na wala pang 20 taong gulang. Oo. Ang bagay na nabanggit ko dati. Nilero ni Xiaoyan ang makapal na puting apoy sa kanyang palad at nagtanong na may isa pang ngiti. Gu. Sa paglunok ng kanyang laway, pinunasan ni Luobo ang maliliit na patak ng pawis sa kanyang noo. Isang pangit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang mataktikang sinabi sa tuyong boses. Gagawin ko ang sinabi mo. Ang Sand Mercenary Company ay hindi lalakad kahit kalahating hakbang papunta sa lugar na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 172. Daanan.
Sa labas ng Rock Desert City, sumisikat ang mainit na araw mula sa itaas habang ang mga miyembro ng Desert Metal Mercenary Company ay nagpatuloy sa kanilang detalyadong paghahanap. Kuya, na-realize mo ba na parang wala kahit isang miyembro ng Sand Mercenary Company dito? Nakatayo sa tuktok ng isa sa mga buhangin, ang tingin ni Xiaoli ay lumipad sa kanyang paligid. Maya-maya pa, sumimangot siya, tumagilid ang ulo at sinabihan si Xiaoding sa tabi niya. Hihihi. Hindi lang sila nawala dito, kahit sa Rock Desert City, ang bilang ng mga miyembro ng Sand Mercenary Company na gumagala sa paligid ay kakaibang nabawasan ng malaki. At ayon sa pinakahuling balita ko, kagabi, parang namatay si Mo Xing. Pero hindi nagalit si Luobo dahil dito. Sa halip, tahimik siya na para bang hindi niya alam ang tungkol dito. May bakas ng panunuya na lumitaw sa mga mata ni Xiaoding habang nakangiti at sinabing, si Little Xiaoyan ay nagiging mas mahirap at mas mahirap makita. Binigyan niya ng ganoong pagtrato ang Sand Mercenary Company ngunit nagawa niyang takutin si Luobo hanggang sa hindi na siya nang ahas na umutot man lang. Anong klaseng lakas ang kailangan para gawin ito? Hindi ko talaga alam kung paano ito. Talagang hindi makapagsalita ang isang tao. Sa ilang taon na hindi natin pagkikita, ang taong ito ay lalong naging misteryoso. Tumanggaw si Xiaoli at tumawa ng mapait. Tumawa ng mahina si Xiaoding. Itinagilid niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay dumaan sa isang buhangin na inilaan para sa pagpapahinga. Doon, hindi pumasok si Xiaoyan sa tent para magtago sa mainit na araw. Sa halip, nilabanan niya ang pagkakalantad sa mainit na araw, umupo ng naka-cross-legged sa nagbabagang mainit na buhangin at dahan-daang hinihigop ang nakapaligid na masaganang enerhiya ng apoy. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang pawis mula sa kanyang noo na parang umaagos na tubig, na binabasa ang kanyang damit. Noong bata pa siya, ang kanyang talento sa pagsasanay ay maaaring kamangha-mangha ngunit nawalan siya ng tibay at tiyaga dahil dito. Sa palagay ko, kahit na ang 3 taon na itinuring na siya ay walang silbi ay maaaring naging dahilan upang makatanggap siya ng mapang-akit na tingin at pangungutya, maaaring naibalik nito ang huling kulang na kailangan niya para gumawa ng hakbang upang maging isang tunay na malakas na tao. Mag-isa o may tiyaga na tiisin ang gayong mabigat na pagsasanay. Pinapanood si Xiaoyan na tila ayaw mag-aksaya ng kahit isang segundo, nagpakawala si Xiaoding ng papuri bago emosyonal na bumantong hininga. Oo. Nang marinig ito, tinanggaw-tango ni Xiaoli ang kanyang ulo na nararamdaman din. Ang talento ay mahalaga upang maging isang tunay na malakas na tao ngunit kung hindi ito susuportahan ng walang humpay na katatagan, ang huling tagumpay ay magiging karaniwan lamang. Napakalaki ng kontinente ng Daochi. Natural na mayroong maraming mahuhusay na tao, ngunit kakaunti lamang ang mga tao na kalaunan ay nagawang maging malakas sa tuktok. Kaya, ang oras na ginugol ni Xiaoyan bilang isang walang kwentang tao noon, ay magkakaroon ng pinakakilalang epekto sa hinaharap na landas ni Xiaoyan sa pagiging matatag. Pagdating ng panahon, baka bigla niyang maisip na ang 3 taon bilang basura ay hindi isang atraso, ngunit isang uri ng pagsubok na makakaapekto sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lider ng kumpanya. Ang 3 pangkat ay tila nakakita ng ilang bakas ng isang daanan. Habang si Xiaoding at Xiaoli ay emosyonal na nagbubuntong hininga, isang figure ng tao ang biglang tumakbo mula sa malayo habang tuwang-tuwa na sumisigaw. Nahanap mo na. Nang marinig ang boses, natahimik sandali sina Xiaoding at Xiaoli. Agad na bumungad sa kanilang mga mukha ang walang pidgel na saya. Matapos magpalitan ng sulyap sa isa't isa, ang kanilang mga tingin ay bumaling sa isa pang buhangin at nakitang iminulat na ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat at pagkagulat. Nang marinig ang boses, panandali ang natarante si Xiaoyan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis sa kanyang training mode, tinapik ang dilaw na buhangin sa kanyang katawan at nagmamadaling lumapit sa figure ng tao na tumatakbo pa rin. Mabilis siyang nagtanong. Nakahanap ka na ba ng daanan? Hihihi, parang may natuklasang konting bakas. Batay sa aming karanasan, malaki ang posibilidad na ito ay isang daanan na patungo sa lupa. Ibinuka ng mercenary company ang kanyang bibig at ngumisi habang sinasabi. Mabuti.
Pinagpapalakpak ang kanyang mga palad ng buong lakas, si Xiaoyan ay sabik na hinimok. Pumunta ka, bilisan mo, dalhin mo ako para tingnan. Sige. Lumipat ang tingin ng mersenaryo kina Xiaoding at Xiaoli na nagmamadaling lumapit, nakangiting tumango at nagmamadaling tumalikod para manguna. Kasunod ng mersenaryo, sumakay sila sa isang maikling pagtakbo patungo sa hilaga sa loob ng ilang minuto. Mayroong isang malaking pulutong doon na nakapalibot sa isang bahagyang nalulumbay na buhangin habang nagbubulungan sila sa kanilang sarili. Tumabi ka, tumabi ka. Ang mersenaryong nangunguna sa daan ay sumigaw, napilit na binuksan ang isang ruta. Sinundan siya ni Xiaoyan at nagulat siya nang makitang ang malukong lupa dito ay may kalahating metrong lapad na butas na hinukay ng mga mersenaryo sa gitna. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang butas at nakitang itim ito. May bahagyang mainit na hangin din na tumataas mula sa loob. Ito na ba? Itinuro ni Xiaoyan ang madilim na butas, tinanong ang lahat sa paligid niya. Hahaha. Oo, ang butas na ito ay orihinal na hinaranggan ng dilaw na buhangin. Kung hindi naramdaman ni Qinglin na may kakaibang chi na natitira dito, natatakot ako na kung hindi man ay mahirap para sa atin na matuklasan. Natatawang sagot ng isa sa mga mersenaryo. Nang marinig ito, tumingin si Xiaoyan kay Qinglin sa tapat niya. Napagtanto niya na ang batang babae ay may dilaw na buhangin na nakadikit sa kanyang buhok. Gayunpaman, ang kanyang katanji tanging maliit na mukha ay naglalaman ng kaligayahan. Nang maramdamang tumingin si Xiaoyan, sinalubong siya ng mga mata ni Qinglin. Ang kanyang maliit na mukha ay nahihiya habang kumukurap kay Xiaoyan. Hahaha, maliit na babae, maganda ang ginawa. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang hinlalaki kay Qinglin. Nang makitang isang napakatalino na ngiti ang lumitaw sa mukha ng batang babae bilang isang resulta, nagbigay si Xiaoyan ng isang magiliw na ngiti. Dahan-dahan siyang lumapit sa itim na pasukan at pinitik ang kamay. Isang moonlight rock ang lumitaw sa kanyang kamay, na itinapon niya sa butas. Ang mahinang liwanag na ibinuga mula sa moonlight rock ay umiikot sa itim na kuweba ng ilang beses bago ito unti-unti at tuluyang nawala. Nang makita ang mabilis na pagkawala ng moonlight rock, sumimangot si Xiaoyan at mahinang sinabing. Mukhang hindi tuwid na linya ang lagusan na ito. Oo, nagsagawa kami ng paunang survey kanina. Mayroong hindi bababa sa higit sa 10 lagusan at bawat isa sa kanila ay yumoko at lumiliko, na parang isang malaking ahas na umakyat. Mapait na ngumiti at sumagot ang mersenaryong nanguna. Kumunat ang noo ni Xiaoyan, nakaramdam ng kaunting inis. Bakit hindi ako magpadala ng mga tao upang maghanap sa mga lagusan ng paisa-isa? Ang natatawang boses ni Xiaoding ay biglang nagmula sa likuran. Lumingon si Xiaoyan, kapwa sina Xiaoding at Xiaoli bago umiling habang sinabing. Maaaring may hindi kilalang panganib sa ibaba. Napakaraming tao na ang pinakilos ng Desert Metal Mercenary Company para tulungan akong mahanap ang tunnel. Ako ay lubos na nasisiyahan. Kung papasukin ko pa rin sila, maaari silang makatagpo ng isang bagay na makakasakit o makapatay sa kanila. Hihihi. Kapatid na Xiaoyan, hindi ka dapat mag-alala. Ang aming Desert Metal Mercenary Company ay hindi natatakot sa anumang kamatayan. Tumawa ng malakas ang mga nakapaligid na miyembro ng Desert Metal Mercenary Company. Bakit hindi natin gawin ito? Pipili ako ng 10 miyembro na medyo malalakas at sasamahan kita pababa para tingnan. Kung tutuusin, mag-aalala ako kung hahayaan kitang bumaba ng mag-isa. Kung may aksidenteng mangyari, natatakot ako na ang galit na galit nating ama ay direktang magmadali mula sa Wutan City at patayin tayo. Nag-isip sandali si Xiaoding bago tumawa ng mahina. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Xiaoyan. Tanging-tango na lang ang naisagot niya. Pagkatapos mag-isip ng tahimik saglit, seryoso niyang sinabi. Ngunit kung makatagpo tayo ng anumang biglaang sitwasyon sa ibaba, sana ay pangunahan ni Kuya ang lahat at umatras muna. Para naman sa kaligtasan ko, hindi mo kailangang mag-alala. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Xiaoyan, sina Xiaoding at Xiaoli ay nagpalitan ng tingin at tumango. Matapos malutas ni Xiaoyan ang problema sa Sand Mercenary Company kagabi, hindi na sila nag-alinlangan sa lakas na itinago niya. Iyon.
Young Master. Sa tunnel sa ibaba, nananatili pa rin ang Chi mula kalahating taon na ang nakalipas. Sa tingin ko ay dapat kitang pangunahan upang mahanap ang tamang lagusan. Habang si Xiaoyan ay handang gumalaw, ang mahiyain na boses ni Qinglin ay biglang nagdulot ng pagtataas ng kanyang mga kilay sa gulat. Talaga. Mabilis na ikiling ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tinitigan ni Xiaoyan si Qinglin na kasing cute ng isang porcelain doll at masayang sinabi. Oo. Nang makita ang kaligayahan ni Xiaoyan, tinakpan ni Qinglin ang kanyang bibig at tumawa habang tumatango. Anong kapaki-pakinabang na batang babae? Hahaha. Tumalon sa ibabaw ng butas, tinapik ni Xiaoyan ang maliit na ulo ni Qinglin, hinarap niya sina Xiaoding at Xiaoli at nakangiting nagtanong. Dahil ganoon, magsisimula na ba tayo? Hahaha, sige. Ngumiti si Xiaoding at tumango. Nilaybot niya ang tingin niya sa paligid bago niya mabilis na binanggit ang ilang pangalan. Pagkatapos nito, hinarap niya ang natitira at seryosong nagutos. Kapag nakapasok na tayo sa tunnel, dagdagan ang depensa sa paligid nito. Talagang hindi mo dapat payagan ang sino man na dumating at lumikha ng gulo. Ang ganitong uri ng istruktura ng buhangin ay hindi masyadong matatag. Kung hindi mag-iingat, maaaring magkaroon ng kuweba at ilibing ng buhay ang mga tao sa loob nito. Pinuno ng kumpanya, makatitiyak ka na kung may manggahas na pumasok sa rehiyong ito sa panahong ito, magiging walang awa tayo kahit sino pa sila. Nang marinig ang utos ni Xiaoding, ang mga nakapaligid na miyembro ng Desert Metal Mercenary Company ay natatakpan ng bangis ang mukha habang sabay-sabay silang umiiyak. Ikaw naman pangalawang kapatid. Kailangan mong idirekta ang sitwasyon dito kapag bumaba na tayo. Kung hindi tayo maglalagay ng isang tao na kumokontrol sa sitwasyon sa itaas, medyo hindi ako sigurado. Pagkatapos mag-isyo ng kanyang mga utos, nakaramdam pa rin si Xiaoding ng kaunting kawalan ng katiyakan, kaya muli niyang ikiling ang kanyang ulo kay Xiaoli at nagsalita. Nang marinig ito, si Xiaoli, na orihinal na balak sumunod, ay walang magawang tumango sa kanyang ulo. Nang maayos na niya ang lahat, naglabas si Xiaoding ng isang malaking bundle ng lubid mula sa isang gilid. Sinubukan niya ang antas ng katigasan at pagkatapos ay itinali ito sa isang kahoy na haligi na naayos na ng maayos. Sabay hagis ng lubid sa butas. Ang lagusan ay hindi masyadong matarik. Ang lubid na ito ay sinadya bilang isang insurance. Kung ang mga tao sa ibaba ay sumigaw, ang mga tao sa itaas ay maaaring gumamit ng lubid upang mabilis na hilahin tayo pataas. Sabi ni Xiaoding habang tinatapik ang kamay niya. Nang makitang pinag-isipan ito ng mabuti ni Xiaoding, mapait na ngumiti si Xiaoyan. Nanguna siyang makarating sa bakanan ng lagusan, tumagilid ang ulo at kumaway kay Qinglin sa kanyang tabi. Nang mapansin ang pagkilos ni Xiaoyan, nagmamadaling tumakbo si Qinglin. Isang pares ng kakaibang dark green na mata ang matalinong nakatingin kay Xiaoyan. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa madilim na berdeng mga mata at emosyonal na bamantong hininga sa kanyang puso. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at hinayla si Qinglin sa kanyang dibdib sa ilalim ng kanyang nakatulala na mukha. Nakangiting sinabi niya, "Mamaya, ituturo mo ang daan." Dahil niyakap ni Xiaoyan, unti-unting naging pulang-pula ang mukha ni Qinglin. Ibinaba niya ang maliit niyang mukha at marahang tumango. Lahat, lumipat tayo. Sa isang mahinang tawa, tumango si Xiaoyan kay Xiaoding, hinawakan ang lubid at tumalon sa itim na butas. Heavenly Flame. Talagang umiiral ito sa ibaba. Sana ay hindi ako mabaigaw nito. Mahinang ungol ni Xiaoyan habang mabilis na dumausdas ang kanyang katawan sa lagusan habang mahigpit na nakayakap kay Qinglin sa kanyang dibdib. Battle Through the Heavens. Kabanata 173. Pagsusuri. Sa loob ng napakaitim na tunnel, mahigpit na niyakap ni Xiaoyan si Qinglin habang ginagamit nila ang sandal ng lagusan upang magpatuloy sa pagbaba. Sa kamay ni Qinglin ay isang moonlight stone. Nagbuga ito ng banayad at mahinang liwanag, na nagpapahintulot kay Xiaoyan na makita kung ang ruta sa harap ay may anumang sagabal. Sa hindi kalayuan sa kanilang dalawa, mahigit 10 mahinang ilaw ang malapit na sumunod. Nakatalikod ang lahat sa dingding ng lagusan na lumikha ng tunog ng chichi na umalangaw-ngaw sa loob ng lagusan.
Habang pababa ang kanyang katawan, ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa dalawang pader ng lagusan sa gilid. Maya-maya pa, medyo natigilan siya nang mapagtantong napakakinis ng lagusan. Walang mga batong nakausli sa dingding. Sa pagtingin sa lagusan, tila ito ay nilikha ng ilang napakalaking haligi ng enerhiya na direktang sumisingil sa lupa. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 minutong pagbaba sa parehong bilis, sa wakas ay nakita ni Xiaoyan ang ilalim ng lagusan. Bahagyang yumoko ang kanyang mga paa at ilang sandali pa ay umabot na sa lupa ang nakayukong katawan na nagpakawala ng mahinang tinig. Sa pag-aayos ng kanyang katawan, ganap niyang pinawalang bisa ang reverse force mula sa kanyang pagbaba. Pagkalapag sa lupa, pinakawalan ni Xiaoyan si Qinglin mula sa kanyang yakap. Hinayla siya nito, humakbang pasulong at iniwas ang tingin sa mga lagusan sa harapan niya. Gaya ng inaasahan, natagpuan niya ang mahigit 10 ganap na madilim na lagusan. Umiling nang walang magawa, ngumiti si Xiaoyan at sinabi kay Qinglin. Dapat mong subukan at alamin ang tamang lagusan. Mangangailangan ito ng kahit ilang araw bago natin makomplito ang paghahanap kung lalakad tayo sa bawat tunnel. Oo, tumango ang kanyang ulo, hinayla ng maliit na kamay ni Qinglin si Xiaoyan. Kumurap ang kanyang mga mata at tahimik na lumitaw ang 3 maliliit na berdeng kulay sa paligid ng kanyang dark green pupils. Dahil sa dim light sa tunnel, hindi naramdaman ni Xiaoyan ang pagbabago sa mga mata ni Qinglin. Dahan-daang ipinikit ni Qinglin ang kanyang mga mata at naramdaman ang chi sa mga lagusan. Muling tumahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alon ng malambot na muffled na ingay ay nagmula sa likuran. At alam ni Xiaoyan na naabutan ni Xiaoding at ng iba pa. Ikiling ang kanyang ulo, sinenyasan ni Xiaoyan si Xiaoding at ang iba pa na tumahimik at pagkatapos ay itinuro ang nakapikit na si Qinglin. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, tumango si Xiaoding. Nagbigay siya ng senadoryas ng kamay at naging dahilan upang lunukan ng mga taong nakarating sa likuran niya ang kanilang pagtatanong. Sa tamang paglalagay ng lubod sa kanyang kamay, dahan-dahang inilabas ni Xiaoding at ng iba pang miyembro ng Desert Metal Mercenary Company ang kanilang mga armas. Pagkatapos nito, tahimik silang humakbang, pinalibutan at pinrotektahan sina Xiaoyan at Qinglin sa gitna. Ang kanilang maingat na mga tingin ay patuloy na nagwawali sa kanilang paligid. Ilang sandali ang katahimikan bago tuluyang binuksan ni Qinglin ang kanyang madilim na berdeng mga mata sa unti-unting paraan. Itinuro ng kanyang maliit na kamay ang isang tunnel na bahagyang nasa kaliwa at mahinang sinabi. Young Master, kahit na ang ibang mga tunnel ay mayroon ding mga labi ng chi, ang tunnel na ito ang may pinakamakapal. Mukhang kung sino man ang narito ay gumugol ng pinakamatagal doon kalahating taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, ang tingin ni Xiaoyan ay napunta sa ganap na madilim na lagusan. Ang lagusan na ito ay malinaw na napakahaba. Nang lumingon ang kanyang mga mata, tanging kadiliman ang nakita. Hindi mapigilan ni Xiaoyan na sumimangot nang mapansin ang sitwasyong ito. Pagkiling ng kanyang ulo, nagpalitan ng tingin sina Xiaoyan at Xiaoding. Nagpakawala ng mahinang hininga ang una at mangganguna na sana nang pigilan siya ni Xiaoding. Sandali lang. Umiling si Xiaoding patungo kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, lumingon siya at mahinang nagsabi sa isang malaking lalaki na may matipunong figure. Han mo, maaari mo bang suriing mabuti kung ang lagusan na ito ay may kakaibang nakatago sa loob? Oo, nang marinig ito, tumango ang malaking lalaki na tinatawag na Han mo. Naglakad siya patungo sa harapan ng itim na tunnel at yumoko sa sahig. Dumampi ang gilid ng kanyang mukha sa sahig habang ang kanyang pares ng mga kamay ay marahas na ipinasok sa ibabaw ng buhangin. Ito ba? Nang makita ang kakaibang pagkilos ni Han mo, hindi naiwasang magtanong ni Xiaoyan nang may pagtataka. Ang pagkakaugnay ni Han mo ay isang pagkakaiba-iba ng elemento ng lupa. Ang elemento ng buhangin. Kaya, magagamit niya ang tulong mula sa buhangin sa disyerto upang maramdaman ang ilang nakatagong kiss na maaaring nahihirapang maramdaman ng ibang tao. Paliwanag ni Muding. Sa ganitong uri ng hindi kilalang lugar, dapat tayong maging maingat. Ang random na pagsingil sa paligid ay hindi isang matalinong hakbang. Hahaha. Talagang napakaraming natatanging tao sa Desert Metal Mercenary Company.
Ang ganitong uri ng pagtutulungan ng grupo ay natural na mas mahusay kaysa sa random kong paghahanap. Ngumiti si Xiaoyan bago bumantong hininga. Ito ay ilang maliliit na trick lamang upang mabuhay. Walang ingat na umiling si Xiaoding. Pagkatapos ay itinaas niya ito at tumingin sa malaking lalaki na tapos na sa kanyang pagsisiyasat. Paano ito? Hindi kumpleto ang pagsisiyasat. Umimangot si Hanmo at umiling. Ngumiti siya ng mapait. Nagsiyasat ako sa layo na 500 metro ngunit wala akong nakitang nakatagong chi. Tulad ng pagpaplano kong magpatuloy ng kaunti palalim, gayunpaman, nakita ko na ang enerhiya ng uri ng lupa ay ganap na nawala. Ang pagpapalit nito ay isang napakainit na uri ng enerhiya ng apoy. Sa ganoong uri ng kapaligiran, ang aking pagsisiyasat ay naging walang silbi. Nawala ang uri ng enerhiya sa lupa. Nang marinig ito, nagulat sina Xiaoyan at Xiaoding. Ang lugar sa ilalim ng disyerto ay dapat na kung saan ang uri ng enerhiya sa lupa ay ang pinakamayaman. Paano ito tuluyang mawawala? Mukhang may kakaiba sa loob. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Isang mainit na apoy ang tumalon sa kanyang maitim na mga mata. Kung estranghero ang lugar na ito, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ito ng heavenly flame. Para kay Xiaoyan na nahihirapang maghanap para sa heavenly flame, ito ay walang alinlangan na isang kapana-panabik at magandang balita. Nang makita ang ugali ni Xiaoyan, walang magawang umiling si Xiaoding. Napalunok siya ng ilang salita ng pag-iingat na gusto niyang sabihin. Pumasok tayo at tingnan natin. Kung may nakita tayong mali, iminumungkahi ko na magpahinga muna tayo at pagkatapos ay gumawa tayo ng maayos na pagpaplano. Total alam naman natin na nandito ang lugar. Basta may oras tayo, dapat makuha natin ang target natin. Seryosong sabi ni Xiaoding. Napangiti si Xiaoyan. Marahan niyang hinawakan ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod at bumantong hininga. Matapos ilagay si Qinglin sa likuran niya, nanguna siya at naglakad papunta sa madilim na lagusan na ito. Habang naglalakad papunta sa madilim na tunnel, naramdaman ni Xiaoyan na medyo nanlamig ang kanyang katawan. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at pinunasan ang kanyang nakapikit na mga mata sa makinis na dingding ng lagusan. Pinunasan ng kanyang daliri ang kanyang storage ring at isang energy recovery pill ang mabilis na inilagay sa kanyang bibig. Ang ganitong uri ng pagkilos ay halos naging ugali na ni Xiaoyan bago siya gumawa ng anuman. Kung tutuusin, mahirap sabihin kung kailan ang maliit na bahagi ng Dao Qi na iyon ay magkakaroon ng kakayahang matukoy kung siya ay nabuhay o namatay. Tandaan, maglagay ng moonlight stone sa tunnel wall sa bawat 50 metrong marka. Marahan na utos ni Xiaoding, na nasa likod ni Xiaoyan, sa mga miyembro ng Desert Metal Mercenary Company. Sa harap niya, si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nag-click sa kanyang dila. Sinasaklaw ng kanyang kuya ang lahat ng aspeto kapag gumawa siya ng mga bagay, tinitiyak ang anumang maliliit na detalye. Mahigit 10 figure ng tao, sa tulong ng liwanag mula sa moonlight stones, ay dahan-daang lumakad sa loob ng itim na tunnel. Dahil hindi sila sigurado kung anong uri ng mga panganib ang mayroon, ang lahat ay nagpapanatili ng kakaibang katahimikan. Sa buong paglalakbay, maliban sa mahinang kaluskos ng kanilang mga yapek, tahimik ang lahat. Sa loob ng lagusan na medyo madilim, walang sino man ang nakakaramdam ng oras. Ang bawat isa ay nagpatuloy lamang sa pagsulong sa medyo matigas na paraan. Kung tungkol sa lagusan, tila ito ay walang katapusan at walang nakakakita ng liwanag sa dulo. Ang ganitong uri ng eksena ay parang patuloy silang naglalakad patungo sa gitna ng mundo. Habang nagsimula silang lumalim sa lagusan, biglang naramdaman ni Xiaoyan ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan na biglang nawala. Ang pagpapalit nito ay isang mahinang init. Naramdaman ang pagbabagong ito, unti-unting huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan si Xiaoding at ang iba pa. Nang makita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha, marahan niyang dinilaan ang kanyang mga labi at mahinang sinabi. Hindi nangangahulugang nawala ang uri ng enerhiya sa lupa. Sa halip, ang enerhiya ng uri ng apoy ay masyadong siksik na pinipigilan nito ang enerhiya ng uri ng lupa hanggang sa punto na napakahirap maramdaman. Kakapasok pa lang natin sa rehiyon ng enerhiyang uri ng apoy,
ngunit napakakapal na nito. Kung magpapatuloy tayo sa unahan, gaano ito kakilakilabot? Huwag mong sabihin sa akin na sa ilalim ng lugar na ito ay mayroon talagang isang heavenly flame. Sabi ni Xiao Ding sa nagtatakang boses. Ibinuka ni Xiao Yan ang kanyang mga labi. Isang apoy ng pagnanasa ang bumangon sa kanyang mga mata. Heavenly flame. Ito ay isang likas na kahangahangang bagay na pinangarap niya mula nang magsimula siyang magsanay ng flame mantra. Ngayon, malapit na itong lumitaw sa harapan niya. Ang ganitong uri ng biglaang pakiramdam ng pag-asa ay halos naging sanhi ng panginginig ni Xiao Yan sa pananabik. Tara na, magpatuloy sa pagbaba. Lahat, kung hindi mo makayanan ang pag-ihaw mula sa nakapaligid na fire-type energy, then please stop. Kung hindi, kung patuloy kang bumaba, baka masunog ka at maging abo. Huminga ng malalim si Xiao Yan, tumalikod at seryosong sinabi. Oo. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Xiao Yan, walang nang ahas na baliwalain ang kanyang mga salita. Agad naman silang tumango bilang tugon. Qinglin, kung sa tingin mo ay hindi ka na makatiis pa, gawin mo ang sinabi ko. Naiintindihan mo ba? Ibinaba ang kanyang ulo, seryosong sinabi ni Xiao Yan kay Qinglin. Oo, masunuring tumango si Qinglin sa kanyang ulo, sa pagtingin sa ekspresyon sa maliit na mukha ni Qinglin, tila hindi siya nakakadismaya sa nakapaligid na enerhiyang uri ng mainit na apoy. Nang maibigay na niya ang nararapat na utos, hinigpitan ni Xiao Yan ang kanyang kamao at humakbang patungo sa mga panloob na rehiyon ng lalong malalim na lagusan. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, ang nakapaligid na uri ng enerhiya ng apoy ay lalong siksik habang ang lahat ay lumalim. Ang ilang miyembro na medyo mahina ay nagsimulang hindi makayanan ang mataas na temperatura at walang magawa na piniling umatras. Bagamat may ilang umatras, nagpatuloy ang pagbaba. Sa pinakadulo, tanging sina Xiao Yan, Xiao Ding, at Qinglin ang nakatiis at sumulong. Ang natitira ay bumunot lahat ng hindi nila makayanan ang lalong iritableng fire-type energy. Habang lumalalim sila, lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Xiao Yan. Bukod sa pagiging seryoso, mayroong isang mahinang walang pigil na saya. Ito ay dahil naramdaman niya na ang mga umiikot na ruta ng flame mantra sa kanyang katawan ay automatikong nagsimulang umikot kasama ang purple flame Dao Qi nang walang kontrol mula sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong bagay mula nang magsimula siyang magsanay. Malapit na tayo. Pagkatapos lumiko sa isa pang sulok, isang pulang ilaw ang lumitaw sa dulo ng tunnel sa di kalayuan. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang katawan ni Xiao Yan. Pinunasan niya ang pawis sa mukha. Paos ang boses niya habang panunuyo niyang sinabi. Ang tatlong tao ay pinabilis ang kanilang bilis para sa huling kahabaan. Mabilis silang dumaan sa maikling rutang ito at sa wakas ay nakarating sa dulo ng lagusan. Nakatayo sa dulo ng lagusan, pinagmamasdan nilang tatlo ang nagniningas at pulang mundo sa harapan nila na puno ng mga mukha na may pagkabigla. Battle Through the Heavens. Kabanata 174. Ang mahiwagang nilalang sa magma. Ang maapoy na pulang magma ay dahan-daang dumadaloy sa loob ng napakalaking crypt. Paminsan-minsan, magkakaroon ng malalaking bula ng hangin na lumulutang palabas mula sa loob nito. Makalipas ang ilang sandali, magkakaroon ng mahinang putok habang pumuputok ang mga bula. Ang mainit na magma ay lalabas mula sa loob, lumilitaw na kasing ganda ng isang maapoy at pulang paputok. Nakatayo sa dulo ng maliit na lagusan, sina Xiao Yan, Xiao Ding, at Qinglan ay nakatitig sa walang katapusang mundo ng magma. Maliban sa gulat, lahat sila ay hindi sinasadyang napalunok ng laway. Hindi ko inaasahan na nakatago sa ilalim ng Rock Desert City, magkakaroon ng isang nakakatakot na lugar. Sa isang layer ng dark green colored light sa kanyang katawan, si Xiao Ding ay nagpunas ng pawis sa kanyang mukha at napabuntong hininga sa gulat. Oo, napakaganda ng mundo ng magma sa ilalim ng lupa. Ang katawan ni Xiao Yan ay natakpan din ng isang layer ng Dao Qi na balabal. Sa kabila nito, naging sanhi din ng init ng kanyang buong katawan ang paligid. Saan tayo pupunta ngayon? Wala nang natitira pang daanan. Bukod dito, nagsanay ako gamit ang wood type na Qi method, na nasusupol ng fire type energy.
Kung hindi ako nagtataglay ng lakas ng 5-star Daoshi, sa tingin ko ay hindi ako makakarating dito. Gayunpaman, ito ang limitasyon ko. Ngumiti ng mapait si Xiaoding kay Xiaoyan. Tumanggaw si Xiaoyan. Kung hindi elemento ng apoy ang kanyang affinity, hindi niya matitiis na inihaw ng mataas na temperatura at sumuko na. Bukod dito, mula nang dumating sila sa dead end, malinaw na napagtanto ni Xiaoyan na ang enerhiya ng uri ng apoy dito ay mas mainit at mas wild kaysa kung paano ito nasa tunnel. Ho! Bumantong hininga si Xiaoyan at ibinaba ang kanyang ulo at pinagmasdan si Qinglin na nakasunod sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang matigilan. Kung ikukumpara sa mga mukha ni na Xiaoyan at Xiaoding na puno ng pawis, si Qinglin ay mukhang mas relaxed. Dapat malaman na si Qinglin ay walang gaanong lakas at medyo mahina. Matapos pakalmayan ang kanyang puso, si Xiaoyan, na matamang nakatitig kay Qinglin, ay naramdaman na ang katawan ng huli ay naglalabas ng walang katapusang halaga ng malamig na enerhiya. Ito ay higit sa lahat dahil sa enerhiya na ito kaya si Qinglin ay maaaring magpatuloy sa pagsunod sa kanila hanggang sa dulo ng lagusan. Talagang may kakaibang punto ang babaeng ito. Dahil ba ito sa bloodline ng Snake People sa kanya? Ngunit kahit na ang isang totoong snake person ay dumating sa ganoong lugar, mananangis din sila at pipiliin na umatras. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay, nakaramdam ng pagdududa sa kanyang puso. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Tinitigan ni Xiaoding ang gumugulong mundo ng magma bago tumagilid ang ulo at nagtanong. Gusto kong pumasok at tingnan. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago bumulong. Pumasok ka. Pagpasok sa magma na iyan. Wala nang daanan pa. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong lumangoy. Nang marinig ang mga salita, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoding habang bahagyang samaway. Hahaha. Natural na hindi pwedeng lumangoy. Sa temperatura dito, kahit ang bakal ay matutunaw, lalo na ako. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Inalis niya ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod at inilagay ito sa storage ring. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan at ang purple cloud wings ay bumaril mula sa kanyang likuran. Ito ba? Pagtingin sa pares ng mga pakpak na biglang lumabas sa likod ni Xiaoyan, nanliit ang mga mata ni Xiaoding. Ilang sandali pa, napabulalas siya sa gulat. Daochi Transformation Wings. Dawang. Paano ito posible? Kahit na si Xiaoding ay lubos na kumpiyansa tungkol sa talento ng pagsasanay ni Xiaoyan, hindi siya kailanman maniniwala na si Xiaoyan ay magagawang maging isang dawang bago siya maging 20. Dapat malaman na ang kabuoang bilang ng mga dawang sa Jiama Empire ay hindi lalampas sa 20. Kilalang kilala rin ang mga malalakas na tao na maraming kwento. Wala pa siyang narinig na sino mang nakamit ang gayong tagumpay bago sila magbente. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Xiaoding, ngumiti si Xiaoyan at umiling. Ang kanyang palad ay marahang dumampi sa purple cloud wings habang nakangiting sinabi niya. Hindi ito isang Daochi Transformation Wing. Ito ay isang napakabihirang uri ng paglipad na Dao Techniques. Ang bilis ng paglipad ay mas mababa kaysa sa isang tunay na pares ng mga pakpak na pinagsama-sama mula sa Daochi. Gayunpaman, maaari itong lumipad kahit papaano. Nang marinig ang paliwanag ni Xiaoyan, nakahinga ng maluwag si Xiaoding. Nakatitig kay Xiaoyan na may medyo kakaibang tingin, sinabi niya. Ikaw maliit na brat. Ilang sikreto lang ang tinatago mo. Ngumiti si Xiaoyan, umiling at iniba ang paksa. Mamaya, magsasarili akong papasok at titingnan. Kuya, dapat mong isama si Qinglin at tahakin ang parehong landas pabalik. Sandali. Kahit na may tulong ka sa pares ng pakpak na ito, ang temperatura sa silid na ito ay lubhang nakakatakot. Sa iyong lakas, paano mo ito matitiis sa napakatagal na panahon? Maingat na sabi ni Xiaoding habang iniabot niya ang kanyang kamay para pigilan si Xiaoyan. Hahaha. Maniwala ka, walang mangyayari. Tumawa ng mahina si Xiaoyan at sinabing. Kumunat ang noo ni Xiaoding at matamang tinitigan si Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa siyang tumanggo at sinabing. Mag-ingat ka, kung may anumang pagbabago, magmadaling lumabas. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumanggo.
Iikot na lang sana niya ang kanyang katawan at aaksyon nang biglang humila sa kanya ang isang malamig na kamay. Young Master, teka. Parang may kakaiba sa magma. Nagmamadaling sabi ni Qinglin habang mahigpit niyang hinawakan si Xiaoyan. Ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay nakatitig sa walang katapusang nagninengas na pulang magma. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Xiaoyan at Xiaoding sa tabi niya. Agad nilang pinunasan ang kanilang mga mata sa magma ngunit wala silang natuklasan maliban sa ilang malalaking bato. Qinglin, ano ang naramdaman mo? Sa ganoong delikadong lugar, hindi nang ahas si Xiaoyan na maging pabaya kahit na mayroon siyang yawlaw upang protektahan siya. Seryosong tanong niya agad. Sa loob ng magma, tila mayroong isang bagay. Nararamdaman ko ang maliit nitong nakatalukbong chi. Napakalakas nito. Ang mga tingin ni Qinglin ay ganap na nakatuon habang nakatitig siya ng malalim sa paulit-ulit na gamulong magma. Lumitaw ang isang glow sa kanyang malalim na berdeng mga mata. Para siyang dumaan sa sagabal ng magma at nakita niya ang mahiwagang bagay na nakatago sa ilalim nito. May buhay na nilalang. Gulat na gulat ang mukha ni Xiaoyan. Mayroon talagang isang buhay na nilalang sa ilalim ng magma na ito na napakainit na maaaring matuno ang bakal. Ito ay isang bagay na mahirap paniwalaan ni Xiaoyan. Oo. Ito ba ang chi na naramdaman mo kalahating taon na ang nakalipas? Tanong ni Xiaoding sa malalim na boses habang nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang mga gumugulong na bula sa umaagos na magma. Hindi. Mas malakas pa ang chi kaysa dito. Umiling si Qinglin at sinabing. Ang lakas nito ay bahagyang mas malaki kaysa sa luobo mula sa Sand Mercenary Company. Iminuwestro ni Qinglin ang kanyang maliit na kamay habang mahina niyang sinabi. Nabuhay siya sa buong buhay niya sa loob ng Rock Desert City. Ang pinakamalakas na tao na nakita niya ay si Luobo sa antas ng Dadoshi. Kaya, maaari lamang niya itong gamitin bilang sanggunian ng paghahambing. Medyo mas malakas kaysa kay Luobo. Ungol ni Xiaoyan. Medyo bamigat ang boses niya sa salitang medyo. Mula sa ganitong uri ng paghahambing ni Qinglin, halos mahulaan ni Xiaoyan ang lakas ng bagay na nakatago sa magma. Noon, ang mahiwagang chi na iyon ay mas mataas sa isang dawang. Kaya, inilarawan ni Qinglin si Luobo bilang higit, mas mahina kaysa rito. Ayon sa pangangatwiran na ito, ang buhay na nilalang sa magma ay dapat magkaroon ng lakas ng isang dawling o higit pa. Siyempre, ito ang hula ni Xiaoyan. Tama man siya o hindi, kahit siya ay hindi masyadong sigurado. Kung talagang mayroong buhay na nilalang na maaaring mabuhay sa loob ng magma, kung gayon ang lakas nito sa kapaligirang ito ay kapantay ng isang dawang. Ho! Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at bamantong hininga. Napaisip siya saglit bago umiling ng walang magawa. Sa isang seryosong boses, sinabi niya. Kahit may nagtatago sa ilalim, kailangan kong pumasok at tingnan. Ang bagay na kailangan ko ay dapat nasa magma na ito. Kuya, umalis kasama si Qinglin. Susubukan ko. Paglingon niya, ibinigay ni Xiaoyan ang kanyang kahilingan kay Xiaoding. Nang hindi naghihintay ng tugon, tumalon ang kanyang katawan mula sa bangin patungo sa magma sa ibaba. Ang pares ng mga pakpak ay pumutok at ang kanyang katawan ay unti-unting lumutang sa ibabaw ng 10 metro sa itaas ng magma. Nang makitang lumilipad si Xiaoyan sa himpapawid, walang magawang tumanggaw si Xiaoding sa kanyang ulo. Gayunpaman, nanatili siyang nag-aalala at hindi kaagad umalis. Sa halip, hinailan niya si Qinglin pabalik sa lagusan habang ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa katawan ni Xiaoyan na lumilipad sa itaas ng magma. Dahan-daang lumipad si Xiaoyan sa ibabaw ng magma. Binalot ng purple flame Dao Qi ang buong ibabaw ng kanyang katawan sa loob nito. Ang kanyang spiritual perception ay dumaan din sa kanyang katawan at kumalat habang maingat na iniskan ni Xiaoyan ang kanyang paligid. Lumilitaw na ang nakatagong buhay na nilalang na binanggit ni Qinglin ay nagbigay kay Xiaoyan ng kaunting pressure. Sa ganitong uri ng malupit na kapaligiran, kailangan niya talagang ituon ang kanyang atensyon upang mahawakan ang iba't ibang uri ng panganib na maaaring biglang mangyari. Sa loob ng crypt, ang temperatura ay lubhang nakakatakot. Ang katawan ni Xiaoyan ay may kaugnayan sa apoy at mayroon siyang suporta mula sa purple flame Dao Qi,
Ngunit ang mahinang fog na ibinubuga mula sa mga bula sa magma ay parehong mainit at sinamahan ng isang uri ng lason sa apoy. Kaya, kahit na nakainom na si Xiaoyan ng antidote kanina, hindi pa rin siya naglakas loob na huminga ng walang ingat sa hangin sa paligid. Nang maabot niya ang kanyang limitasyon ay maingat niyang pinapasok ang hangin para makahinga. Maaaring nakahinga lang si Xiaoyan ng kaunting hangin sa bawat pagkakataon ngunit ang nakalalasong hangin na pumasok sa kanyang katawan ay nagdulot pa rin ng pagkahilo sa kanyang isip. Kung hindi siya uminom ng antidote kanina, baka hindi niya ito matiis at nahulog siya sa mainit na magma. Dahil sa maraming mga hadlang na naroroon, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na lumipad ng napakabilis. Siya ay nag-hover sa itaas ng magma at dahan-daang iginala ang kanyang tingin dito. Natural, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit katiting na ingay habang siya ay lumilipad, sa takot na baka mauwi siya ng atake mula sa misteryosong buhay na nilalang sa magma. Habang lumilipad siya sa himpapawid, lalong naramdaman ni Xiaoyan na napakalaki ng creep. Ang nakapalibot na daloy ng magma ay pinagsama-sama na dito upang bumuo ng isang napakalaking lawa ng magma. Paminsan-minsan, na may mainit na alon ng hangin na umaakyat paitaas, isang nagniningas na pulang magma pillar ang biglang bumaril. Sa tuwing mangyayari ito, matatakot ito ng husto kay Xiaoyan na lumilipad sa itaas. Ang mundo ng Lava sa Crypt ay isang mundo ng kamatayan. Lumipad si Xiaoyan sa itaas ng lawa ng magma. Sa bawat oras na lumipad siya sa isang maikling distansya, nararamdaman niya ang kanyang puso. Kung ang kanyang Daochi ay biglang napagod dito, maaaring wala na siyang bangkay na natitira upang ikwento ang kwento. Habang lumilipad si Xiaoyan sa ibabaw ng magma, ang kanyang balat ay bahagyang kuminang. Lalo ring natuyo ang mga damit sa kanyang katawan. Kung may spark ngayon, masusunog agad ang damit niya. Pagkatapos lumipad pasulong ng medyo malayo, bahagyang ibinalik ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napagtanto niya na ang maliit na labasan ay naging mas maliit pa. Sa labasan ng crypt, dalawang maliliit na figure ang matamang nakatingin sa kanya. Nang makita ang dalawang figure, walang magawang umiling si Xiaoyan. Iwagayway na sana niya ang kanyang kamay para ipakita na ayos lang siya nang biglang sumigaw ang matalas na boses ni Qinglin. Young Master, sinusundan ka nito. Bilasan mo bumalik dito. Nang marinig ang matalim na sigaw, naramdaman ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Hindi nagatubili ang kanyang katawan at sa isang iglap ay nagpalit ng direksyon. Kinapa ang kanyang pares ng mga pakpak, buong lakas siyang lumipad patungo sa labasan ng lagusan. Habang gumagalaw ang katawan ni Xiaoyan, ang kalmadong lawa ng magma sa ilalim niya ay biglang naglabas ng mayanhing tunog. Maraming sinag ng mainit na magma ang marahas na bumaril sa isang iglap. Habang ang magma ay lumilipad sa lahat ng direksyon, isang misteryosong buhay na nilalang na may malaking katawan ang biglang bumulwak ng malakas mula sa magma. Sa paraang parang kidlat, ibinaling nito ang katawan patungo sa tumatakas na si Xiaoyan at kinagat siya. Battle Through the Heavens. Kabanata 175. Inatake. Ang misteryosong buhay na nilalang ay lumabas mula sa magma at nagpakawala ng isang matalim na buntong hininga. Nagpaputok ito ng paputok patungo kay Xiaoyan sa kalagitnaan ng hangin, na nagpapadala ng magma na random na lumilipad sa paligid. Ang kalmadong lawa ng magma ay biglang naging irritable. Maraming mga haligi ng apoy ng magma ang bumaril, na nagbigay ng napakagandang tanawin. Sa kalangitan, mabilis na pumutok ang mga pakpak ni Xiaoyan. Ang biglaang pag-alon ng magma lake ay naging dahilan din ng pamamanhid ng balat sa kanyang ulo. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin habang buong lakas siyang tumakas. Sa tulong ng Purple Cloud Wings, napakabilis ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi nagpatalo ang bilis ng misteryosong nilalang sa kanya. Nang mawala ang humihingal na tunog, ito ay nag-alis sa bilis na mas mabilis kaysa sa inaasahan para sa laki nito. Unti-unti nitong naabutan si Xiaoyan, ibinuka ng masama ang malaking bibig nito at naglabas ng 3 tinidor na parang matangkad na pulang dila na parang matalas na palaso. Young Master, mag-ingat ka, nasa likod mo. Sa labasan ng tunnel, sumigaw si Qinglin ng may matalas na boses habang nakatitig sa malaking buhay na nilalang na unti-unting nakahabol kay Xiaoyan. Puno ng gulat ang mukha niya.
Sa tabi niya, nababalot ng pag-aalala ang mukha ni Xiaoding. Gusto niyang pumunta at tumulong ngunit hindi niya magawang makapunta. Ang tanging nagawa na lang niya ay maglakad-lakad ng may pag-aalala sa lagusan. Nang marinig ang matalim na sigaw ni Qinglin, naramdaman ng mabilis na lumilipad na si Xiaoyan ang paghigpit ng balat sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang mainit na puwersa ang bumaril mula sa kanyang likuran. Bahagyang gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Wala man lang siyang oras para lumingon. Habang ibinabagsak niya ang kanyang purple cloud wings, ang kanyang mga paa ay sumipa ng husto sa isang malaking halijing bato sa tabi niya na nakasabit sa kisame at sumigaw. Explosive step. Kasunod ng kanyang boses, ang katawan ni Xiaoyan ay nakatiklop sa hugis ng bow. Sa tunog ng tsila, mahigpit na damaykit sa kanyang balat ang damit ni Xiaoyan habang humihigpit ang kanyang katawan at agad na bumaril na parang pana na umaalis sa isang busog. Biglang tumaas ang kanyang bilis. Nang hihiram ng puwersa mula sa explosive step, naiwasan ni Xiaoyan ang nakamamatay na suntok mula sa misteryosong buhay na nilalang sa likod niya dahil sa swerte. Kasabay nito, pinahaba niya ng kaunti ang distansya sa pagitan nila. His. Nang makitang nakatakas ang biktima nito, na malapit nang maabot ang bibig nito, ang misteryosong buhay na nilalang ay nagpakawala ng galit na galit. Ang malaking buntot nito ay marahas na umindayog palabas. Agad na sumabog ang matigas na batong haligi na nataman ng mainit na magma ng hindi mabilang na beses. Nang sumabog ang batong haligi, hindi mabilang na mga bato ang nagpaulan. Ang buntot ng misteryosong buhay na nilalang ay patuloy na marahas na umindayog. Anumang fragment ng bato na nadikit sa buntot ay naging parang kanya na kalalabas lang, marahas at galit na bumaril patungo sa tumatakas na si Xiaoyan. Ang mga alon ng sumasabog na ingay na umalangaw mula sa kanyang likuran ay naging dahilan upang muling mabalisa si Xiaoyan, na medyo nakaka-relax na. Ang kanyang spiritual perception ay umalis sa kanyang katawan at pinalibutan ang lugar ng ilang metro sa paligid niya. Nagsimulang umikot at umikot ang kanyang katawan sa kakaibang paraan. Chi. Maraming fragment ng bato na may matutulis na gilid ang nagdala ng matalim na tunog na tumutusok habang patuloy silang dumaan sa balat ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay patuloy na bahagyang umiwas sa mga paulit-ulit na pag-atake mula sa mga fragment ng bato na ito. Gayunpaman, nang makitid ang mga ito sa kanyang katawan, ang matinding puwersa ng mga bato ay nag-iwan ng maraming pulang marka sa katawan ni Xiaoyan. Bang! Ang ilan sa mga fragment ng bato na hindi nakuha ay nagpatuloy sa pag-shoot pasulong sa ilang distansya bago sila bumagsak sa iba pang matitigas na magma na tumigas na bato. Agad na sumabog ang mga fragment, nag-iwan ng maraming basag na linya sa matitigas na bato, na nagpapakita kung gaano nakakatakot ang puwersang nakapaloob sa mga ito. Kung si Xiaoyan ay natama ng isa dahil siya ay hindi nag-iingat, maaaring mawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa lugar at bumulusok sa magma, at maging abo sa ilang sandali. Nang makita ang maraming basag na linya sa mga batong pinairal ng magma, ang malamig na pawis ay hindi sinasadyang lumitaw sa noo ni Xiaoyan. Kung hindi niya sinanay ang kanyang kakayahang umiwas sa mga halijing kahoy na espesyal na inilagay ni Yao Lao sa loob ng Magic Beast Mountain Range, maaaring kailanganin niyang manatili dito magpakailanman. Ang bagay na ito ay talagang alam kung paano gumamit ng iba pang mga bagay sa pag-atake. Malinaw na ang talino nito ay hindi mababa. Kalokohan. Isang pag-iisip ang mabilis na kumislap sa kanyang puso. Nang naramdaman ni Xiaoyan na nagiging magulo ang mga bagay, marahas na natapakan ng kanyang mga paa ang isa pang halijing bato. Ang kanyang bilis ay muling tumaas ng husto. Sa layo na natamo mula sa kanyang tumaas na bilis, napalingon si Xiaoyan ng may matinding kahirapan. Nakatuon ang kanyang tingin sa misteryosong nilalang sa hindi kalayuan sa kanyang likuran at hindi niya maiwasang makalanghap ng malamig na hangin. Ang misteryosong buhay na nilalang na ito na biglang lumabas sa magma ay isang magic beast na may hugis na parang ahas. Napakahaba ng katawan nito. Sa isang magaspang na sulyap, lumilitaw na hindi bababa sa 40 hanggang 50 talampakan ang haba at ang buong katawan nito ay nagninangas na pula. Kung titingnan sa malayo, tila isang bilog na apoy na jade. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng kasing laki ng palad at kulay pula na kaliskis.
Ang labis na ikinagulat ni Xiaoyan ay ang halimaw ay may dalawang ulo. Sumasanga mula sa rehiyon ng mahabang leeg. Ang dalawang masasamang ulo ay may malalaking hugis rhombus na mga mata na puno ng ligaw at uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay. Anong kakaibang bagay? Anong klaseng magic beast ito? Isang nakakatakot na pag-iisip ang sumilay sa kanyang puso. Napansin ni Xiaoyan na biglang bumagal ang dalawang ulong ahas. Parang unti-unting namamaga ang leeg nila, parang may balak silang iluwa. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, nakaramdam ng pagkabalisa si Xiaoyan sa kanyang puso. Agad niyang ikinapak ang kanyang pares ng mga pakpak at mabilis na itinigil ang kanyang pasulong na galaw at ibinaril ang kanyang katawan pataas. Kasabay ng pagbaril ng katawan ni Xiaoyan pataas, ang dalawang ulong ahas na nasa likod niya ay sinestyosong ibinuka ang kanilang mga bibig. Dalawang malalaking haligi ng magma na nabuo mula sa magma at apoy ay biglang iniluwa na parang pagsabog ng bulkan. Agad na bumaril ang dalawang magulong haligi ng magma patungo kay Xiaoyan. Bang! Ang isa sa mga pag-atake ng flame column ay mabangis na tumangay ng 2 metro sa ilalim ni Xiaoyan. Ang mataas na temperatura na nilalaman nito ay nasunog ang isang bahagi ng pantalon ni Xiaoyan. Ang nag-aapoy na sensasyon na ibinubuga mula sa kanyang balat ay naging dahilan upang makalanghap siya ng malamig na hangin. Maaaring nakaligtaan ang isa sa mga haligi ng apoy ngunit ang isa naman ay dumaan sa himpapawid sa paraang parang kidlat, na nag-iwan ng isang kulay pula na landas ng apoy habang may dalang mapanirang puwersa habang ito ay malapit ng marahas na kumatok kay Xiaoyan. Sa labasan ng tunnel na may kalayuan, si Xiaoding at Qinglin ay nagsuot ng takot na mga ekspresyon habang pinagmamasdan nila si Xiaoyan na malapit ng lumunin ng haligi ng apoy. Ang mataas na temperatura na biglang lumitaw sa kanyang likuran ay agad na nasunog ang mga damit sa likod ni Xiaoyan na naging abo. Ang kanyang orihinal na bahagyang itim na balat ay naging ganap na pula. Kalokohan. Ang biglaang mainit na temperatura sa likod niya ay nag-ihaw sa isip ni Xiaoyan hanggang sa siya ay nahihilo. Buong lakas niyang ikinapak ang kanyang pares ng mga pakpak habang ang gilid ng kanyang mga mata ay lumilipad sa kanyang likuran. Laking gulat niya nang makitang ang malaking haligi ng magma ay ganap na nakapalibot sa lugar na ilang metro sa paligid niya. Sa maikling panahon, imposibleng makatakas mula sa rehiyon na sakop ng haligi ng apoy. Guro, kung wala kang gagawin, mamamatay talaga ako. Ang mapanirang pag-atake na malapit sa kanya ay naging sanhi ng pagliit ng mga mata ni Xiaoyan sa laki ng isang pinhole. Matapos mabigang makatakas sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, mabilis lamang siyang umungol sa kanyang puso. Hahaha! Naabot mo na ba sa wakas ang iyong limitasyon? Isang matandang mapanuksong tawa ang tumunog mula sa puso ni Xiaoyan. Sa sandaling tumunog ang matandang tawa, isang kakaibang enerhiya ang biglang bumuhos sa purple cloud wings sa likod ni Xiaoyan. Kasunod ng mahinang tunog ng tunog, bahagyang lumilitaw sa purple cloud wings ang ilang linyang may kulay purple. Ang pares ng mga pakpak ay pumutok kasunod ng tunog ng tsila at nalampasan ng katawan ni Xiaoyan ang paglaban ng hangin. Tulad ng isang maliit na isda na lumalangoy sa isang lawa, bumaril siya palabas sa hangganan na sakop ng haligi ng apoy sa paraang parang kidlat. Ang malaking magma flame column attack ay hindi nakuha at bumaril ng husto sa magma lake. Agad na tumunog ang isang pagsabog at nagsimulang manginig ang buong lugar. Nang ang malaking haligi ng apoy ng magma ay pumasok sa lawa ng magma, nagsagawa ito ng isang uri ng catalytic function. Ang isang hindi mabilang na bilang ng malalaking magma pillars ay paulit-ulit na bumaril mula sa kalmadong ibabaw ng lawa habang ang maraming pumutok na mga muffled na ingay ay tumunog. Ang sobrang nakakatakot na eksenang ito ay medyo nakapagpapaalaala sa impyerno ng impyerno. Nakatayo sa loob ng lagusan, pinagmasdan ni na Xiaoding at Qinglin ang mundo ng magma na biglang naging sobrang ligaw. Sa kanilang pagkabigla, hindi nila sinasadyang napalunok ang kanilang laway. Sa harap ng napakalaking natural na kalamidad na ito, ang lakas ng isang tao ay tila napakaliit. Hindi nakakagulat na ang Heavenly Flame ay napakabihirang at mahirap makuha. Ang pagkuha ng Heavenly Flame mula sa lugar na ito na maaaring tawaging lugar ng ganap na kamatayan ay isang bagay na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ungol ni Xiaoding. Bang! Habang ang dalawang tao ay nakatitig na may nakatuwang ekspresyon.
Isang magma pillar ang biglang bumaril sa langit mula sa magma lake at lumapag sa di kalayuan mula sa tunnel. Ang mainit na magma ay tumalsik at umulan sa lahat ng direksyon. Nang makita ang pag-spray ng magma, nagmamadaling hinailan ni Xiaoding si Qinglin at nagmamadaling umatras ng ilang distansya bago nila naiwasan ang mga maiinit na patak ng magma. Kamusta si Little Xiaoyan? Nasaan siya? Nakatayo sa lagusan, sinabi ni Xiaoding sa labis na pag-aalalang boses sa sandaling ang kanyang paningin ay ganap na naharang ng sumasabog na magma. Sa tabi niya, mapatla din ang maliit na mukha ni Qinglin. Ang kanyang lubos na walang magawa na paraan ay lumitaw na sobrang mahiyain at balisa. Habang ang dalawa sa kanila ay sabik na sa punto ng pagkabaliw, isang figure ng tao ang biglang bumaril mula sa lawa ng magma at walang ingat na lumihis sa mga haligi ng magma. Nang makita ang figure ng tao na direktang kumatok sa isang landas sa hindi mabilang na mga haligi ng magma, nakaramdam ng kaunting pagkabigla si Xiaoding sa kanyang puso habang siya ay nagagalak. Ang kanyang kapatid ay talagang nagawang huwag pansinin ang mataas na temperatura ng magma. Hindi ba ito medyo nakakatakot? Matapos sumugod sa huling magma pillar, ang figure ng tao, na ang katawan ay ganap na natatakpan ng kulay purple na Daoqi, sa wakas ay pumasok sa tunnel. Nakahawak ang palad niya sa dingding habang patuloy na hinihingal ang hangin. Sa paus na boses, sinabi niya, "Gago. Masyadong nakakatakot ang bagay na iyon." Sa sandaling iyon, ang mga damit ni Xiaoyan ay nasunog na hanggang sa maging mga guhitan ang mga ito sa matinding kondisyon. Pulang-pula rin ang balat niya. Medyo naging kayumanggi na rin ang kulay itim niyang buhok. "Ayos ka lang ba?" Nang makitang paulit-ulit na humihinga si Xiaoyan, nakahinga ng maluwag si Xiaoding bago nagmadaling nagtanong. Mapait na ngumiti si Xiaoyan habang tumanggo. Nakasandal ang likod sa dingding ng lagusan, dahan-dahan siyang umupo. Nakatuon ang tingin niya sa lawa. Marahil ay dahil nawalan ito ng pantirya ngunit ang dalawang ulong ahas ay dahan-daang lumangoy sa ibabaw ng magma. Ang apat na malalaking mata nitong kastanyas ay patuloy na nilaibat ang paligid. Dahil sa takip na ibinigay ng hangin na puno ng magma, ang paghahanap nito ay walang saysay. Ang tanging nagawa lang nito ay ang pagsirit ng galit. Ang malaking buntot nito ay umindayog ng mabangis, na naging sanhi ng paulit-ulit na pagkita at pag-alon ng magma lake.